Magandang araw! Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Duterte humirit uli sa ICC ng pansamantalang makalaya. Muling hinili sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pansamantalang paglaya ng dating leader sa hindi binanggit na bansa. Ito ang ikalawang pagkakataon na hiniling ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalabas sa detention facility ng ICC. Tiniyak ng abogado ni Duterte na susundin ang mga kondisyon at makikipagtulungan sa korte sakaling pagbigyan ang kahilingan. For the sake of clarity, the defense informs the pre-trial chamber that the redacted continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte onto its territory and to enforce condition of release. The redacted is furthermore fully aware of Mr. Duterte's redacted nakasaad sa dokumentong isinumite ni Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte. Ang dokumento ay may petsang August 19, 2025. Nitong Hunyo, unang hiniling ng abogado ni Duterte sa ICC na palayain siya sa isang hindi ibinunyag na bansa. Napaulat din na pumayag ang hindi binanggit na bansa na kupkupin ang dating leader. Sinabi ni Kaufman sa nilagdaan niyang dokumento na kinumpirma ng prosecution na hindi kokontrahin ang pansamantalang paglaya ni Duterte. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa The Hague habang naghihintay ng paglilitis para sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs noong mayor pa ng Davao City at noong maging Pangulo ng Pilipinas. Manila Mayor Isko Moreno binira si Congressman Joel Chua. Hinamon ni Manila Mayor Isko Moreno si Manila 3rd District Representative Joel Chua nitong Huwebes, August 21, na imbestigahan ang sarili niya matapos madiskubre ni Moreno na ang covered court na pagmamay-ari daw ng Maynila ay pinagiba ng walang permit para magpatayo umano ng proyekto ng kongresista sa Santa Cruz, Maynila. Pwede bang mag-demolish ng building ng gobyerno ng walang demolition permit? Pwede bang magpa-construct vertically, horizontally ng walang building permit? He is a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung ano ang tama at mali, sabi ni Isko. Ayon sa Manila Public Information Office, apektado ng demolition ang Senior Citizens Office, extension ng Barangay Hall at Daycare Center. VP Sara Duterte, paper and pencil pa rin ang sistema ng edukasyon. Muling binatikos ni Vice Presidente at kalihim ng edukasyon Sara Duterte ang kalagayan ng sistemang pang-edukasyon sa bansa. Ayon sa kanya, naiiwan na ang Pilipinas dahil patuloy na nakadepende ang mga paaralan sa paper and pencil approach samantalang maraming bansa ang nakatuon na sa digital learning at modernized teaching methods. Binigyang diin niya na upang maging globally competitive, kailangan ng investment sa teknolohiya, teacher training at modernong pasilidad. Aniya, kung tuloy na mananatili sa tradisyonal na pamamaraan ang Pilipinas, lalo lamang mahuhuli ang kabataan sa pandaigdigang kompetisyon. Umani ng halo-halong reaksyon ang kanyang pahayag. Ang ilan ay sumang-ayon at nanawagan ng reforma, habang ang iba ay kumwestiyon kung paano ito maisa sa katuparan, lalo na sa mga pampublikong paaralan na hirap pa rin sa kakulangan ng kagamitan.
Hindi pantay na record ng diplomatiko ni Donald Trump habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Noong August 20, 2025, iniulat ng Reuters na ang pangalawang termino ni dating Pangulong Donald Trump ay kilala para sa isang napaka-aktibo ngunit magkahalong record sa larangan ng diplomasya sa kabila ng patuloy ng digmaan sa Ukraine. Bagaman itinaguyod niya ang sarili bilang isang tagapamayapa at naging kandidato para sa Nobel Peace Prize, nahirapan silang resolbahin ang pinakamabigat at pinakamahabang hidwaan sa mundo. Kabilang sa kanyang mga diplomatikong hakbang, pagtataguyod ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Cambodia at Thailand, mga pangako hinggil sa ekonomiya, kapayapaan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan, at isang kasunduan sa pagitan ng Rwanda at DRC. Gayon din, susubukan niyang pangasiwaan ang mga kritikal na sitwasyon tulad ng digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza, tensyon sa India at Pakistan, at mga usapin sa North Korea. Ngunit karamihan sa mga ito ay huminto o hindi tuluyang nagtagumpay. Panibagong mga parusa ng US laban sa ilang opisyal ng International Criminal Court o ICC. Pinag-utos ng Administrasyong Trump ang bagong parusa laban sa 4 na opisyal ng International Criminal Court, 2 hukom at 2 prosecutor para sa kanilang pag-iimbestiga sa posibleng krimen ng digmaan laban sa mga Amerikano at Israeli. Pinutol ang kanilang mga ari-arian sa halos lahat ng jurisdiksyon ng US. Inilunsad ito bilang tugon sa mga warrant ng pag-aresto laban sa mga lider ng Israel dahil sa sitwasyon sa Gaza na agad tinuligsa ng ICC at United Nations bilang pambantang paglabag sa kalayaan ng hudikatura. Subalit, tinanggap naman ito ng Israel bilang suporta laban sa mga tinawag nilang maling akusasyon. Pagpaplano ng Israel para sa mas malawak na operasyon sa Gaza City kasama ang reserbang 60,000 sundalo. Habang patuloy ang labanan sa Middle East, inihanda ng Israel ang tinaguriang Operation Gideon's Chariots 2, isang malaking militar na operasyon para kontrolin ang Gaza City at tuluyang talunin ang Hamas. Ayon sa ulat noong August 20, 2025, hinimok ng Defense Minister Israel Katz ang pagpapatawag ng humigit kumulang 60,000 reservistang sundalo, dagdag sa kasalukuyang aktibong mga puwersa, isang hakbang na lubusang kinundina ng internasyonal na komunidad dahil sa panganib sa mga sibilyan. Kasama rin dito ang plano na lumikas ang mga residente patungong timog bago simulan ang pagsalakay. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Pagdalaw ni General Healy sa Manila American Cemetery. Dumating sa Pilipinas si U.S. Air Force Lieutenant General John Healy, hepe ng Air Force Reserve Command ng Amerika upang bumisita at magbigay galang sa Manila American Cemetery sa Taguig. Ang sementeryong ito ang pinakamalaking overseas memorial ng United States kung saan nakalibing ang humigit kumulang 17,100 sundalo at nakaukit ang mahigit 36,300 pangalan sa walls of the missing. Nag-alay ng bulaklak si General Healy
at nagpahayag ng pakikiramay at pasasalamat sa sakripisyo ng mga sundalong lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang pagbisita ay simbolo rin ng patuloy na pagkakaibigan at alyansa ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa usapin ng seguridad at kasaysayan. Pepe Herrera, Pax-tastic Samurai, nagwagi sa Masked Singer Pilipinas Season 3. Sa ikatlong season ng sikat na palabas na Masked Singer Pilipinas, itinanghal na kampiyon si Actor Pepe Herrera na nakilala sa kanyang karakter bilang Pax-tastic Samurai. Ipinamalas niya ang kanyang talento sa pag-awit at pag-arte habang nakasuot ng misteryosong maskara at costume. Matapos ang ilang linggong kompetisyon, nakumbinsi niya ang orado at publiko sa kanyang kakaibang estilo at emosyonal na performance. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay saya sa kanyang mga tagahanga at nagpatunay na maliban sa kanyang talento sa pag-arte sa teatro at pelikula ay mahusay din siyang mang-aawit. Ang Masked Singer Pilipinas ay patuloy na nagbibigay aliw at nagiging platform upang maipakita ang ibang aspeto ng talento ng mga lokal na artista. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas nakakuha ng 4 na medalya sa 2025 World Games sa Chengdu. Matapos ang halos 2 linggong paligsahan, nagtapos ang 2025 World Games sa Chengdu, China noong August 17. Ang delegasyon ng Pilipinas na binubuo ng 48 atleta mula sa iba't ibang sports ay nakapag-uwi ng 4 na medalya, 2 pilak at 2 tanso. Bagamat hindi nakapasok sa top 10, ang ika-6 na pwesto ay isang makabuluhang tagumpay para sa bansa na unti-unting nagpapalakas sa kompetisyon sa mga sports na hindi kasama sa Olympics. Ang mga medalya ay nagmula sa larangan ng martial arts, water sports at dance discipline. Pinangunahan ni Agatha Wong, Wushu at Rafael Trinidad, wakeboarding, ang pambansang delegasyon bilang mga flag bearer. Sa kabila ng matinding laban, ipinakita ng mga atleta ang disiplina, dedikasyon at laban ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa balitang pangkalikasan, mataas na potensyal ang low pressure area o LPA sa hilagang Philippine Sea, posibleng maging bagyo. Isang low pressure area o LPA ang kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ayon sa ulat, malaki ang posibilidad na ito ay maging tropical depression sa mga susunod na araw. Bagaman wala pang direktang epekto sa kalupaan ng Pilipinas, pinayuhan ng Pag-asa ang publiko, lalo na ang mga nasa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, na maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Karaniwan, kapag naging tropical depression ng isang LPA, maaari itong magdala ng malalakas na ulan, pagbaha at landslide dahil panahon ng tag-ulan at aktibo ang mga weather disturbances. Muling ipinapaalala ng mga otoridad na ang mahalaga ay maagang paghahanda tulad ng pagtiyak sa evacuation centers at pagpapatibay ng disaster response ng LGU. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalaga. To God be the glory, but let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!